Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa huling 10 araw, inshallah, ng Ramadan. At nalalapit na ang pagtatapos nito. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiulat na nagbibigay ng iba yung pagpapahalaga rito. Hindi lamang sa kanyang mga iniwan na mga aral tungkol dito, bagkus ay sa kanyang mga gawa. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga nag-aayuno, nagbabasa ng Quran, nagdarasal ng mga voluntaryong sala sa gabi, nananatili sa mga masjid para sa i'tikaf at nagtataguyod ng iba pang mga gawaing pagsamba na sinasamantala nila ang pagiging mabiyaya ng buwan na ito. Dumating na tayo sa dulong bahagi ng Ramadan na pinaalala sa atin ito ng mga nakalipas na mga panahon ay lumipas na at hindi na may babalik. Subalit ang anumang natitira rito ay maaari nating samantalahin pa. Nang sa gayon, kung tayo ay nagkulang sa mga gawain sa Ramadan, ay maaari pa natin itong dagdagan insyaAllah. At kung tayo ay nagpakita ng pagsisikap, ay panatalihin natin ito sa nalalabi pang mga araw ng buwan na ito insyaAllah. Iniulat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinaka nagsisikap sa huling 10 araw at huling 10 gabi ng Ramadan. Ang pagsisikap na ito ay hindi katulad ng kanyang pagsisikap sa iba pang mga araw, kahit pa sa iba pang mga araw ng Ramadan. Pinapakita niya na natatangi nga ang huling 10 araw at gabi na ito. Iniulat din, kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Niulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatili sa masjid para sa i'tikaf sa buong huling 10 araw ng Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jal, hanggang sa siya ay abutan ng kamatayan. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. At ang tradisyon na ito ay pinagpatuloy ng kanyang mga asawa matapos ang kanyang kamatayan. Na nagpapakita ang mga ulat na ito na kabilang sa mga may inam na gagawin ng tao sa Ramadan, sa dulo nito ay ang i'tikaf sa masjid. Na ang pangkalahatang pagsasabatas dito ay hindi lamang nga ito sa Ramadan isinasabatas o pinahintulutan, bagos ay maaari itong gawin ng tao sa iba pang mga panahon sa intensyon ng i'tikaf. Subalit ito ay binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling 10 araw ng mabiyayang buwan na ito. Iniulat din, kana idha dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-layla wa aykada ahla wa jadda wa shadda ma'azar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating na ang huling 10 gabi at huling 10 araw ng Ramadan, binubuhay niya ang mga gabi nito sa pagsamba. At hindi lamang siya, bagkus ay ginigising niya at hinihimok niya ang kanyang pamilya, nagugulin din ng mga gabi nito sa pagsamba. At siya ay nagsisikap ng matinding pagsisikap. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Utusan mo ang iyong pamilya na magsala at magsikap dito. At pagtiyagaan mo na sila ay mautusan mo patungo sa pagsasala. Na ito ay nagpapatibay lamang na bilang magulang, tayo ay mayroon ding obligasyon sa ating mga anak, lalong-lalo na sila ay mahimok natin na magtaguyod ng mga gawaing pagsamba. Dahil tayo, bilang mga magulang, hindi lamang natin inililigtas ang ating mga sarili, bagkus ay inililigtas din natin ang ating mga pamilya, insyaallah. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara. O mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa impyerno. Ng impyerno na ito, ang panggatong nito ay mga tao at mga bato. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod sa i'tikaf at qiyam na niulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaparami niya sa huling 10 araw ng Ramadan, dinadamihan din niya at initusan niya ang kanyang pamilya na magparami ng mga dua
lalong-lalo na ang dua na mayroong kinalaman sa pagdating ng Laylatul Qadr na matatagpuan nga sa huling 10 gabi ng Ramadan. Nang tinanong ni Aisha radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimta ayya Laylatul Qadri, ma aqulu fiha?" O sugo ni Allah, kung halimbawang nalalaman mo kung kailan ang Laylatul Qadr, ano ang sasabihin ko rito? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Quli, sabihin mo Aisha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, tunay na ikaw ay mapagpaumanhin at minamahal mo ang pagpapaumanhin, kaya paumanhinan mo ko. Makikita natin dito sa mga pananalita na ito, ang afu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa paliwanag ng mga scholar, ay iba pa sa gufran o kapatawaran ni Allah. Ang afu, ito ay ang hindi pagtatala sa kasalanan, na ibig sabihin, wala ka talaga na may itatala na kasalanan dahil ito'y pinaumanhinan na ni Allah. Samantalang ang gufran, maaring ito ay itatala muna nga ni Allah at ikaw ay tutuusin dito at pagkatapos ay patatawarin ka sa kasalanan na ito. Na dahil dito sa kahulugan nito, makikita natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghimok sa mga mananampalataya na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakamainam na mga panalangin, lalong-lalo na sa mga huling 10 gabi ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito binuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buong Ramadan, lalong-lalo na ang dulong bahagi nito sa huling 10 araw at 10 gabi nito. Ginugol niya ito hindi sa pagtulog, paglalaro, panonood ng pelikula at iba pang mga pag-aaksaya ng oras. Na marapat nga mula sa mga aral na ito, napahalagahan natin ang mga natitirang araw na ito ng iba yung pagpapahalaga sa pamagitan ng pagtutok sa mga gawaing pagsamba, sukdulan, na maaring iwan ng tao ang mga gawain na mahalaga naman, katulad ng mga gawain sa dunya, nang sa gayon ay matutukon niya ang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Ganito pinahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling 10 gabi ng Ramadan. Sabalit nalalaman natin mula sa mga pamantayan ng relihiyon na ito, tayo ay marapat na magiging makatuwiran sa pagsasakatuparan sa mga isinabatas dito at mga paniniwala dito. Na tayo inshallah, bagaman naghahangad tayo na gagawin natin ang lahat ng mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan, ay hindi rin naman tayo tutulad sa iba na nagpapabaya sa kanilang mga pamilya, na tumigil na sila sa kanilang pagtatrabaho, at ang kanilang pamilya ay nagugutom, ang kanilang pamilya ay hindi nila natutustusan sa katwiran na sila ay nasa huling 10 gabi ng Ramadan, kaya sila ay nananatili na lamang sa masjid at hindi sila nagtatrabaho o nagninegosyo. Parehong mabubuti ang mga ito. Kasama ng mga gawaing pagsamba, ang pagtatrabaho, pagninegosyo at paghahangad ng biyaya ni Allah ay magagantimpalaan din na katulad ng mga gawaing pagsamba kung ito'y ginawa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, samantalahin natin ang mga huling araw na ito. Dahil ito ay mga panahon na mga limitado, na kahit nga ang kababaihan ay hinihimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumawa ng mga natatanging mga gawaing pagsamba sa mga huling araw at gabi na ito. Halimbawa nga rito, ay pinag-utusan niya kung paano niya pinag-utusan ang kanyang mga asawa na mag-i'tikaf din sa mga dulong araw at gabi ng Ramadan. Na ito ay nagpapakita lamang ng kanyang pagpapahalaga sa mga ito, na ito ay iniutos niya rin sa kanyang pamilya at syempre sa kanyang mga tagasunod. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod sa i'tikaf, pagbasa ng Quran at iba pang mga mabubuting mga gawain na pwedeng pagkaabalahan ng tao sa dulo ng Ramadan, ay nananatili ang ilang mga gawain na marapat niyang pagsumikapan, mga gawain na kahit hindi Ramadan ay kanyang isinasagawa. Unang-una sa mga ipinapayo sa atin ng ating mga scholar ay ang pagdalo sa mga aralin at sikapin ng mananampalataya na siya
ay natututo pa rin sa kanyang relihiyon kahit buwan ng Ramadan. Dahil kung ang tao ay nagsisikap sa pagbasa ng Quran sa Ramadan, hindi ito maaring magiging dahilan na iiwan niya ang pag-aaral. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda." Hindi nagtitipon ang grupo ng mga tao sa isa sa mga bahay ni Allah sa mga masjid na sila ay nagbabasa ng Quran dito at nag-aaral nito, liban na lamang nabababa sa kanila ang kapanatagan mula kay Allah. Nababalutan sila ng habag ni Allah at papaligiran sila ng mga anghel at babanggitin sila ni Allah. Ipagmamalaki sila ni Allah sa sino mang malapit sa Kanya ng mga anghel na kasama niya. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang kahalagahan ng pag-aaral na hindi lamang pinahalagahan ng tao sa mga piling araw, bagkus ay mas marapat na pahalagahan niya sa buwan ng Ramadan. Dahil ang anumang mga mabubuting gawain sa Ramadan ay hindi niya malalaman kung paanong tamang gagawin kung hindi naman siya nag-aaral. Gayun din, nararapat para sa Muslim na magpalapit kay Allah sa pamagitan ng iba't iba pang mga pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, iba't ibang mga dhikr at iba't ibang mga dua na napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga dhikr at dua na mayroong tamang kahulugan na pinahintulutan insyaallah. Halimbawa ay sa sahur, sa pagkain, sa iftar at iba't iba pang mga katulad nito. Gayun din, lubos na ipinapaalala sa lahat na samantalahin ang pagdalo sa mga sala sa masjid, lalong-lalo na ang sala ng tarawih at tahajjud, na dito ay tiniyak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang napakalaking gantimpala insyaallah sa kanyang sinabi, "Inna rajula idha qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qiyama layla." Tunay na ang sinumang magsala sa likod ng imam para sa tarawih at tahajjud na siyang tinutukoy sa hadith na ito, kung siya ay magsasala sa likod ng imam hanggang sa matapos ang imam, itatala ni Allah para sa kanya ang gantimpala ng isang buong gabi ng pagdarasal. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin ng tao na gumawa ng mabuti. At kalinsabay nito, kung ang tao ay nagsisikap na gumawa ng mabuti, ay sikapin din niya na iwasan ang kasamaan sa buwan ng Ramadan. Dahil kung ang mga mabubuting gawain ay nadodoble ang mga gantimpala rito, ang pananagutan na kaakibat ng mga kasalanan na ginagawa ng tao sa buwan na ito ay mas malaki rin dahil sa pagiging banal nito. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zuri wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Sino man ang hindi niya iwan ang masamang pananalita, ang kamangmangan at iba pang pagkilos sa pamagitan ng mga ito, ay walang pangangailangan si Allah sa kanyang pag-iwan, sa kanyang pagkain at inumin. Na pinapaliwanag ng mga scholar, ito ay maaaring mga hulugan na mababawasan ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno o maaaring hindi talaga tatanggapin ni Allah ang kanyang pag-aayuno. Dahil iniiwan nga niya ang pagkain at inumin na hindi naman ipinagbabawal sa iba pang mga buwan liban pa sa Ramadan. Pero hindi niya iniiwan ang mga pinagbabawal kahit hindi Ramadan.